Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 56 ng Stolen Life. Nag-aalala nga itong si Joyce kasi nga sabi niya malakas daw talaga ang kutob niya na may kinalaman itong si Para sa kidnapping na naganap dito kay Cheska. Hindi naman makapaniwala si Lucy, sabi naman ni Joyce, hindi posibleng hindi yun gawin ni Para yung walang niyang pinsan mo. Yung katawan mo nga naagaw niya, naninirahan siya ngayon sa katawan mo. Kaya malakas talaga ang kutob ko na may kinalaman siya dito eh. Yun talaga eh, sabi naman ni Lucy, para saan pa? Naagaw na ni Para ang pamilya ko, ang bahay, ang pera ko. Ano pang pakay niya? Samantala, pinapakain ng dalawang lalaki itong si Cheska. Sabi naman ni Cheska, ayaw ko pong kumain, wala po akong ganang kumain. Kung hindi ka kakain, magugutom ka. Kumain ka na, huwag matigas ang ulo. Umiiyak si Cheska, natatakot. Ngayon sabi ng isang lalaking naka-face na nakataklob ng kulay pula, pakainin mo yan, manonood kami dito. Ngayon nakakatawa tong dalawang to kasi akala mo nanonood ng boxing, yung pala nanonood pala ng Abot Kami na Pangarap. Biruin mo. Ngayon nakuha nga ni Joyce yung cellphone ni Fake Lucy, di ba? Binubuksan nila, hindi niya masubukan. Birthday ni Cheska, birthday na ni Lucy. Ngayon sinubukan ni Fake Para o ni Lucy yung birthday ni Darius. Sabi naman ni Joyce, nagbukas. Talagang obsessed talaga yung pinsan mo kay Darius, no? Ngayon, tinignan nila yung mga text messages. Wala silang nakitang kainahinala. Ngayon, talagang naniniwala itong si Lucy na wala nga kinalaman si Para dito. Pero talagang malakas talaga kutob ni Joyce na meron talagang kinalaman si Para kasi nga malakas talaga yung kutob niya nung nahuli niya nga nung nung Biyernes na may kausap sa telepono nitong si Fake Lucy. So, sabi nga nito ni Fake Para o nitong si Lucy talaga, para saan pa? Ano ba talaga yung pinapakay niya? 'Di ba? Kung sakaling siya nga ang mastermind ng pagkakakidnap nga kay Cheska. Kasi nga wala nga sila makuhang kahit anong ebidensya. Samantala itong si Fake Lucy, hinahanap yung cellphone ni Lucy. Buti na lamang meron siyang alternative na cellphone na ginagamit niya sa mga modus niya, sa mga krimen niya. Ngayon tumawag itong si Auntie Belen na nanay niya. O nay, ba't kayo napatawag? Anak, bakit parang iba boses mo? May problema ba? Mangamusta lang sana ako tungkol dun sa pera. Makukuha na ba natin siya? Ay naku nay, mag-relax na kayo. Dahil mababawi nyo na yung perang nawala nyo. Mababayaran nyo na yung utang nyo. Nandito kami ngayon sa bangko, nagwi-withdraw na si Darius ng pera. Nandito lang ako sa may sasakyan. Talaga lang anak, naku, ang galing-galing mo talaga. Buti na lamang ikaw talaga nakaisip ng ganyang paraan. Talaga lang nay, promise anak, hindi na ako babalik sa dati, hindi na ako magsusugal. Baka naman nay, pagkatapos ito, bumalik ka na naman sa sugal mo ha. Hindi na talaga anak, promise, talaga lang. At saka buti na lang talaga, meron akong alternative na cellphone para makontak kita sa kayong dalawang mokong na inutusan ko. Sabi niya, no? Kasi nawawala yung cellphone ni Lucy. Panigurado na iwan ko doon sa bahay. Ang talino mo talaga anak. Buti na lang talaga nakapag-provide ka ng isa pang cellphone. Talaga lang nay, para hindi nila mahuli na nakikipag-usap ako sa'yo. Ito ang ginagamit ko sa pakikipag-transaction ko sa'yo. O siya anak, sige na balitaan mo ako sabi ni Belen, tuwang-tuwa. Excited na makuha yung pera. Pero mo, mababayaran niya ng 2 million na utang niya. Plus, meron pang dagdag na 3 million, edi lalo silang mayaman. Grabe yung panguhot-hot. Samantalang itong si Cheska ang ingay. Iyak ng iyak, hindi nakabusa lang kanyang bibig kasi nga pinapakain siya. Naririndi yung dalawa kasi nga nanonood sila ng TV. Sabi nung nakamas ng pula, patahimikin mo nga yan. Hoy, ano ba? Tumahimik ka. Naalala ni Cheska yung mga panahon na umiiyak siya, nagtatampo siya sa mami niya. Kasi sabi kasi dito ni Lucy, anak, huwag ka nang umiyak, please. Huwag ka nang magtampo sa akin. Kasi mami, sabi mo sa akin maghihiwalay tayo. So, ibig sabihin, hindi na tayo magkikita. In case lang naman na mawalay ka sa piling ko, anak. Kaya kinakailangan, kabisaduhin mo yung contact number ko. Pagkatapos nun, ite-text mo yun sa akin. Sabay, ilalagay mo yung pin location mo. Para kahit saan ka man magpunta, madidetect kita at pupuntahan kita kahit saan ka. Talaga po, mami, yes. Gagawin ko yon. That's a promise. Cross your heart, mami, yes. Kahit i-cross ko pa ang heart ko. O sige nga, kabisaduhin nga natin yung number ko. Kinabisan ni Cheska, tapos diniktik niya sa mami niya. Very good, kabisado mo. Okay, sige, subukan natin.
Halimbawa, magte-text ka at isesend mo sa akin yung pin location mo. Sige nga, try natin. At pwede rin natin isend yan sa Daddy Darius mo at kay Mamita. Kaya kailangan kabisado mo rin yung contact number nila. Ayun, naalala ni Cheska. Ang galing po, Mami. Sige po, itry po natin ang itry para po ma-master ko. Umiiyak si Cheska kasi nga nagpapapansin siya. Sabi nung nakaasul na maskara, ano ba kailangan mo? Sabi ni Cheska, phone po. Sabi nung nakapula, imposible. Alam ko gagawin mong bata ka, tatawagin mo yung daddy at mami mo. Hindi naman po eh. Ba't ko naman po sila tatawagin? Eh, hindi ko naman po kabisado yung number nila. Basta, kung pairami ng cellphone niya na, manahimik ka dyan, kumain ka na lang. Sabi, ngayon nanonood ulit yung dalawa. Eh kaso si Cheska, umiyak na naman, nagpapapansin. Gusto niya ubuin yung dalawang lalaki. Eh umiiyak siya, ang ingay. Kaya sabi nung nakapulang maskara, naririndi na, pero mo na ka ng cellphone yan. Sige na. At na makaparoon tayo dito na maayos. Ngayon, eto na, sabi, bantayan mo yan ha, o to cellphone o. Siguraduhin mo lang na maglalaro ka ha. Ngayon, pinipindot na ni Cheska yung pin location, yung map. Ngayon, nahuli siya. Tinatawagan mo mga magulang mo, kinonfis ka. Hindi ho, hindi ko po sila tinatawagan. Hindi eh, hindi mo kami maloloko. Sabi ni Cheska, gusto ko lang pong maglaro, games lang po yung ginagawa ko. Sige na po, umiyak na si Cheska. Ngayon sabi nung nakapula, sige na nga, permi mo na cellphone yan para manahimik na. Kinarga si Cheska. Ngayon, itinabi sa kanila kaya nasa gitna na yung bata. Ngayon, habang nakatutok yung dalawa sa pinaparoon nila sa telebisyon, gumawa ng paraan yung bata. Ang talino talaga eh. Ngayon, eto na. Nag-aalala na nga tong si Lucy. Sabi niya, ba't hindi pa rin tumatawag ang mga pulis? Dapat nagbigay na sila ng lokasyon kung nasaan yung mga kidnappers. At saka, dapat tumawag na rin mga kidnappers, di ba? Para magbigay ng update kung nasa saan yung address at kung saan ipapadala ang pera at kung anong oras. Ngayon meron nag-text. Eto, tinext na ni Cheska yung location niya. Eto, Mami, it's Cheska. Nagpakilala siya. Sabi niya, si Cheska to. Sabi ni Joyce, paano ka nakakasiguro si Cheska yan? Anak ko to, Joyce. Itinuro ko sa kanya mga bagay na to na kung sakaling magkahiwalay kami, ibibigay niya sa akin yung pin location niya. Kaya madali ko siya madidetect. Nakakatuwa lang bro kasi iniintindi at inaalala niya lahat ng mga tinuro ko sa kanya. Kaya ngayon alam ko na, pinindot nila yung location. Ngayon nag-text siya, sabi niya, okay baby, wait for me. Ayan delete this message. Ibig sabihin, pag nabasa na ni Cheska, i-delete yung mensahe para hindi makita ng mga kidnappers. Dinilit niya agad yung mensahe. Ang talino ng bata, no? Talagang nakadiskarte siya ng mabilisan habang nanonood yung dalawa, habang busy sa kakapanood. Ngayon sabi naman ni Joyce, teka, bakit wait for me yung tinext mo? Huwag mo sabihin pupunta ka doon bro. Bro, ito lang ang taking paraan para maligtas ko yung anak ko. Bro, mga armado yun, hindi ka superhero. Bro, nanay ako. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Nangako kay Cheska na pupuntahan ko siya kahit saan siya magpunta. Kaya sabihin mo na to kay Darius, ibigay mo yung location ng mga kidnappers. Eh di ba hindi nga to gusto ni Darius, ang gusto niya makipag-ugnayan sa mga kidnappers. Sige na bro, gawin mo to at tumawag ka ng mga pulis. Kailangan ko ng backup. Mauna na ako dun sa location. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Mag-iingat ka bro. Sabi niya ni Joyce, grabe yung pag-aalala niya kasi nga best friend niya to eh, di ba? Ngayon eto na, nag-uusap yung dalawa, si Manang Bering saka si Isaac. Ano nang balita doon sa loob? Naku Manang, ayoko na makialam. Pero ang kakaiba magkasama po yung dalawa sa loob. Ang tagal-tagal na nila nandoon, sina Ma'am Joyce saka si Ma'am Para. Hindi man lang nagsabunutan. Ano yun? Friends na sila? Sabi naman ni Manang Bering. Eh baka naman kasi nakita na ni Ma'am Joyce na nagbago na nga talaga to si Ma'am Para. Eh kanina nga nagdadasal. Pinapanalangin na sana gumaling na si Mamita. Eh umiiyak pa. Eh imposible naman nag-acting-actingan lang yun. Eh hindi nga niya alam na nanonood ako sa kanya. Binabantayan ko siya. O baka nga talaga nagbago na. Sabi naman ni Isaac, sana nga po Manang, magbago na nga talaga siya. Nagugulat talaga sila sa mga kinikilos ngayon ni Para. Hindi nila alam ito ang totoong Lucy. Ngayon inabot na nga ng gabi itong si Lucy at napuntahan na nga niya itong location. Sabi nung driver, ay ma'am, magbibiyahe pa ho kasi ako eh. Hindi ko na ho kayo may hintay dito. Ngayon sabi naman ni Lucy, o sige bababa na ho ako. Ibibigay ko na lang ho yung metro ko.
Ngayon, tumawag na siya kay Joyce. Bro, nandito na ako sa location. Papasok ako sa loob. Bro, ano ba yung pinaplano mo? Huwag mo nang ituloy kasi kapag namatay ka, kapag napahamak ka, paano mo na makakasama pa ang anak mo? Saka may plano tayo, di ba? Nababalik ka pa sa katawan mo. Mag-iingat ka. Hintayin mo muna mga pulis, paparating na dyan. Hintayin mo muna sila bago ka kumilos. Hindi bro, hindi ko na sila mahihintay pa. Gagawin ko to para iligtas ang anak ko. Dahil alam ko nanganganib siya. Kailangan ko maligtas ang anak ko bro. Bahala ka na dyan. Kung tumawag man sa yung mga kidnappers, ikaw nang sumagot ha. At sabihin mo na lang to kay Darius. Ayoko kasing pangunahan si Darius eh. Kaya kailangan ako na mismo kikilos. Yun, sabi nung lalaki nakapula, manahimik ka dyan. Sabi no. Ngayon, kailangan ko na tawagan ng mga magulang mo para sabihin kung nasa saan ang location natin at kung anong oras natin pipick upin ng pera. Sabi ni Cheska, ibabalik yun ako sa mga magulang ko. Sana kung makikipag-ugnay ng mga magulang mo at kung mababait sila. May balak pa nga sana kaming ibenta kay doon sa mga taong bumibili ng bata para kunin yung mga laman loob. Naku, wag naman po ganun. Sabi no. Ngayon sabi nung nakapula, manahimik ka dyan. Ngayon, ito namang si Joyce, talagang nag-aalala, paikot-ikot, hindi na mapakali. At narinig nga niya na nagri-ring yung telepono, sinagot niya, hello? Nakausap niya yung kidnapper. Hello, sino to? Ba't ikaw ang sumasagot ng tawag? Ako yung best friend na mag-asawa. Bakit? Binigay nung kidnapper yung address, saka alas 11 ng gabi. Kapag inabot to ng madaling araw at wala pa yung pera, mapapahamak si Cheska. Diba? Sabi naman ni Joyce, wag na ninyong sasaktan ang bata. Makakarating dyan ng pera. Papunta na dyan yung mga magulang ni Cheska. At sasabihin ko rin to kay Darius, wag ka mag-alala. Kaya wag mo siyang sasaktan dahil kung hindi, kukunin ko yung mga balon-balunan mo at ibebenta ko, ako mismo ang papatay sa'yo. Sabi ng kidnappers, aba, ang tapang mo ha. Best friend ka lang naman ng mga magulang ha. Wala kang karapatan. Dapat makinig ka lang sa mga sinasabi ko, sa mga gusto kong mangyari. Kaya manahimik ka dyan at makinig ka lang. Pinagsabihan niya si Joyce, no? Kasi nga, nangingialam ka. Kaya hindi naman ikong magulang ni, Cheska nung bata. Kaibigan ka lang naman ng mga magulang. Basta, yung mga bilin namin kailangan malinaw ha. Kailangan sa ganitong lugar, sa ganitong address, at ganitong oras, makuha agad namin ng 5 million pesos. Ngayon, hindi alam ng kidnapper, nasa likod niya na po si Lucy o si Fake Cara. Merong hawak na tubo. Pikon na pikon naman si Joy, sabi niya, napakawalang ya. Pikon na pikon ako, kala mo kung sino. Tapos na sila mag-uusap eh. Ngayon, pagkatapos mag-usap, hinampas ni Lucy ng malakas sa may batok o parang ulo yata. Ngayon, eto na. Bigla siya agad nagtago kasi nga narinig ng isang kasamahan na mayroong lumagabog. Ano yun? Biglang lumapit. Ngayon, diyan ka lang ha, sabi nun sa lalaki na nakasul na face mask. Oh, ano nangyari sa'yo? Ginigising niya. Ngayon, nagkaroon ng pagkakataon si Lucy para bumalik. Nakakatawa to, double kill eh. Grabe, ang lakas niya, ang lakas ang loob niya. Inampas niya rin sa likod ng isa kaya nakatulog yung dalawa. Ngayon nakapasok si Saga. Sabi ni Lucy, Cheska, nandito na ako, ililigtas kita. Behave ka lang ha kasi baka marinig tayo ng dalawang masasamang tao. Baka mahuli tayo. Tita Para, hindi naman po nila ako sinaktan. Pero bakit po kayo nandito? Ano pong ginagawa nyo? Nasaan po si na daddy at mami? On the way na sila, papunta na sila dito. At kasama nila mga pulis. Sa ngayon, itatakas kita. Kaya huwag ka mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Tinanggal niya yung tali, pati yung telang nakapambusal sana sa bibig. At nakadaan na nga sila dito. At binuhat na nga ni Lucy ang kanyang anak. Ngayon, ito ang ating pakatutukan sa araw ng Martes. Madidiin ngayon si Lucy o si Fake Para dahil sisisihin siya ni Fake Lucy o ang totoong Para, nakasabot daw niya ang mga kidnappers. Kaya naibalik niya si Cheska ng buhay sa kanyang pamilya. Ano kaya ang gagawing palusot dito ni Fake Para o ng totoong Lucy para hindi siya masisi ni Darius? Mababaliktad na naman ba ang sitwasyon? Matatalo na naman ba ang ating bida? Yan ang ating pakatutukan ngayong Martes, episode 57 ng Stolen Life. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng GMA and other shows nito. At syempre, ng Stolen Life. Yan lamang po mga kapuso, and God bless us all.